Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Ngayong araw pag-uusapan natin ang desisyon ng International Criminal Court o ICC, kung saan muling tinanggihan ng korte ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya habang dinidinig ang kaso laban sa kanya. Ano ba ang ibig sabihin ng interim release? Ang interim release ay katumbas ng bail o pansamantalang paglaya habang dinidinig pa ang kaso. Pero under the Rome Statute, hindi ito otomatikong karapatan. Kailangang patunayan na hindi na umiiral ang mga dahilan kung bakit kailangan siyang manatili sa kulungan. Bakit kailangan pa ring ikulong si Duterte? Ito yung mga rason na ibinigay ng ICC. Una, the risk of flight o pagtakas. Ayon sa ICC, mula pa noong una, tinututulan ni Duterte ang kanyang pag-aresto. Tinawag pa niya itong pure and simple kidnapping. Ang kanyang pamilya, lalo na si Vice President Sara Duterte, ay hayagang kumukestyon sa ICC at may pahayag pa umano noong July na parang nagbanta pa na ilalabas niya ang kanyang ama sa kulungan kung kinakailangan. Dagdag pa rito, malakas pa rin ang impluwensya ni Duterte sa Pilipinas. Na-re-elect pa nga siya bilang mayor ng Davao City at ang kanyang anak na si Baste ay nanalo naman bilang vice mayor and is now the acting mayor of Davao City. Sabi ng ICC, ito ay malinaw na indikasyon na may kakayahan at koneksyon si Duterte para tumakas o umiwas sa paglilitis. Pangalawa, the risk of obstruction o panghaharang sa investigasyon. Ayon sa mga tala, dati raw ay may mga ulat na pinipressure ni Duterte o ng kanyang mga kaalyado ang mga testigo, gaya noong Senate inquiry sa Davao Death Squad. Sabi ng ICC, hindi kailangang may actual na panghaharang ngayon. Sapat na ang posibilidad na magamit niya ang kanyang network upang maimpluwensyahan ang mga testigo. Pangatlo, the real risk na maulit ang mga krimen kung palalayain siya. Ayon sa ICC, kahit matagal na ang mga insidente, si Duterte raw mismo ay nagsabi noong 2024 na dodoblihin niya ang patayan kung mananalo siya muli bilang mayor. At nangyari nga, naging mayor nga siya ulit. Dahil balik siya sa parehong posisyon sa Davao City at dahil nasa pwesto rin ang anak niya, nananatili raw ang posibilidad na maulit ang mga krimen na pinaiimbestigahan. Now, tungkol naman sa kalusugan ni Duterte, ayon sa depensa, si Duterte raw ay may cognitive impairment at dahil dito, hindi na siya banta. Pero sabi ng ICC, hindi sapat ang medical reports para patunayan ito. Dagdag pa ng ICC, maayos naman daw ang medical care sa ICC Detention Center. Kaya sabi ng korte, hindi basihan ang kalusugan para palayain siya. Sa mungkahing kondisyon ng depensa, nag-alok ang kampo ni Duterte ng 16 conditions para sa kanyang paglaya, gaya ng electronic monitoring, travel restrictions at iba pa. Pero sabi ng ICC, kulang ang detalye kung paano ito ipatutupad ng bansang tatanggap sa kanya. Kaya sabi ng korte, hindi sapat ang mga kondisyon para payagan ang kanyang interim release. What about releasing Duterte on humanitarian grounds? Ayon sa depensa, dapat palayain si Duterte dahil matanda na siya at may sakit. Pero sabi ng ICC, iba ang kahulugan ng humanitarian release. Kadalasan ito ay temporary transfer lamang, gaya ng pagdalo sa burol ng kaanak at hindi para sa indefinite release. May karapatan pa rin si Duterte sa medical treatment at family visits habang nakakulong, kaya hindi ito dahilan para siya'y palayain. Kaya ang sabi ng ICC, walang sapat na dahilan na palayain siya on humanitarian grounds. Sa madaling sabi, hindi po pinayagan ng ICC si Duterte na makalaya pansamantala dahil, number 1, malakas ang ebidensya laban sa kanya. Number 2, may pangamba o panganib na siya ay tatakas. Number 3, may posibilidad na maimpluwensyahan ang mga testigo. At number 4, may tsansang maulit ang mga krimen kung siya ay palalayain. Galing rin kasi sa mismong bibig ni Duterte na dodoblihin niya ang patayan kapag siya ay naging mayor muli. Hindi rin nakumbinsi ang korte na ang kanyang kalusugan o edad ay sapat na dahilan para palayain siya. Sa ngayon, nananatiling nakakulong si dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague habang hinihintay ang confirmation of charges hearing para sa kasong crimes against humanity. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.